maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. 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 Ang pulang bigas ay tradisyonal na sinasaka sa Mountain Province. Subalit ito'y maaaring tumubo at dumami saan mang merong volcanic soil, katulad sa Bicol. Ang pulang bigas ay nakaugalian na rin gamitin ng teknolohiyang mula pa sa ating mga ninuno. Ang ibig sabihin, organic. Walang kemikal na sangkap sa pagsasaka kaya itinuturing na mahusay sa kalusugan ng kakain. Idagdag pa na ang pulang bigas ay may natatanging lasa at amoy habang isinasaing. Sa episode na ito, kukumustahin namin ang red rice farming sa Kabikulan sa tulong ng isang scientifico ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Kakapanayamin namin ang isang magsasakang may malawak na pataniman ng organic red rice sa Bicol. At syempre, hindi mawawala ang aming balitang pang-agrikultura. Red rice na tubong Bicol, yan ang ating paksa sa umagang ito sa bagong maunlad na agrikultura. Magandang umaga, ako po si Amelyn Veloso. Maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. Alamin natin ang kaibahan ng red rice, purple rice, at saka white rice. Ngayong umaga, makakausap po natin, isa po siyang food scientist and chemist at head din siya ng Rice Chemistry and Food Science Division ng Philippine Rice Research Institute. Let's welcome Dr. Marisa Romero. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo at sa inyo pong lahat. Thank you for joining us in this episode of Bagong Maunlad na Agrikultura. At ang gusto nga namin malaman, ano ba tong red rice at gaano ba siya kaiba dun sa white rice na usually nakikita natin sa fast food? Yung usual na kinakain ng mga Pilipinos ay white rice, na milled rice. So, ang red rice, purple rice, and black rice, sila yung tinatawag na pigmented rice. Pigmented rice. Or colored rice. Ang ibig sabihin po, meron silang special pigments, kaya yun ang nagbibigay ng kulay sa mga rice. Ito ay natural na present doon sa mga varieties na yon. So, ang pigment na sinasabi natin, yung anthocyanin. So, yung iba't ibang klase na may kulay na rice, iba't iba yung level ng anthocyanins. So, ang anthocyanin ay napaka-nutritious kasi siya ay antioxidant. Marami siyang mabuting nagagawa sa ating health. Tulad ng? To prevent cardiovascular disease, cancer, at lahat kasi ng mga sakit natin ay dahil sa process ng oxidation. So, ibig sabihin, nasisira yung mga cells natin ng mga free radicals. At itong anthocyanin, isa siya sa mga nag-act as antioxidant to prevent yung oxidation process. Kaya pag marami tayong kakainin ng mga pagkain na maraming antioxidants tulad nga ng red rice na may mga kulay na bigas, so mas mapoproteksyonan tayo sa mga sakit na nabanggit natin. Mas matingkad o maitim ang kulay ng bigas. Mas marami ang taglay na anthocyanin. Subalit ang brown rice ay hindi bahagi ng talaan ng mga kulay na bigas. Ang brown rice ay butil na hindi inalisan ng darak at kininis, kung kaya mataas ang sustansya nito. Kaya ang red, black, at purple rice ay maaaring ituring na brown rice kung pananatiliin ang darak. Ano ba ang ibig sabihin ng organic red rice? Okay. Ang red rice or any pigmented rice, natural na variety yon na ganun ang kulay niya. Ang production naman, pag sinabi nating organic rice, ibig sabihin hindi tayo naglalagay ng inorganic fertilizer na common na ginagamit natin tulad ng NPK. So, kapag ang ginagamit natin ay more natural na materials or organic materials tulad ng chicken manure or mga rice straw,
So anything na natural na ginagamit natin na fertilizer instead of yung inorganic fertilizer, yun ang organic farming. Red rice in particular ba, can it grow anywhere? Or kailangan may specific soil requirement siya for it to be a better variety? Actually, yung mga colored rices, more on upland area sila tinatanim. So, ang major difference doon, iba yung climate. So, yung temperature, mas malamig doon. So, mas maganda yung quality na lumalabas. At saka, iba rin yung soil type nila doon. So, mas advisable na sa upland areas tinatanim yung red rice or ibang pigmented rice. Although dito sa field rice, may na-develop na rin tayo na new varieties, NSIC RC19. Ang ibig sabihin ng NSIC is National Seed Industry Council. Yun yung way natin pagpangalan ng mga bagong varieties. So modern variety siya ng red rice na pwede na rin siyang itanim dito sa mga yung regular na areas for rice production. Does it have a difference naman in the quality of the red rice? Or pareho lang din? You wouldn't tell the difference? Pag nakita mo siya physically, so hindi mo makikita, at iba rin yung quality niya, pero may papaggagamitan ka para sa kanya. Kasi iba't iba rin ang utilization ng iba't ibang varieties. Like what do you mean iba't iba? Akala ko basta kakainin lang red rice. Kasi hindi tayo sanay na, ang mga Pilipino kasi, mas maputing rice, mas maganda. Actually, parang status symbol yun eh. Kung makaka-afford ka ng mas maputing rice, parang mas mayaman ka. Pero ngayon, in-encourage natin na kumain ng either brown rice or mga pigmented rice dahil nga sa additional health benefits na makukuha natin. So, ang table rice, hindi ganun kadali. Yung table rice na sinasabi natin, yun yung kinakain mo lang siya diretso as kanin. Kasi yung iba namang varieties, ginagamit mo siya for rice-based products. Yung mga snacks, yung mga ganon. So ngayon, ang pinagagamitan pa lang natin commonly ng red rice ay yung mga kakanin or iba't ibang rice-based products. Hindi pa siya as stable rice. So ngayon, pinopromote pa lang natin, ini-start pa lang natin, encourage yung mga tao na kumain ng bigas na hindi puti. Pero bakit sa ngayon parang mas mahal pa rin yung red rice? Is it because dahil nga dun sa upland lang mostly at recently lang natin na kumbaga na-discover na there's a way to grow it in the lowlands? Actually, kasi nga, yung demand is kokonti. Kasi ang white rice, yun yung nakasanayan natin. Ngayon, ini-start pa lang natin introduce ang mga colored rices tulad ng red rice. So, kapag konti ang demand, konti rin yung nagpo-produce, so mas usually nagmamahal. At lalo na kung organic farming ang gagamitin mo dahil may mga special na sistema pag-grow ng organic farming. So, yun yung mas nakakadagdag sa presyo. Pero ang main reason is dahil mas kokonti yung supply dahil hindi pa nga siya mataas ang demand. And then, lastly siguro, tanong din ng maraming nagda-diet. Kasi di ba, they say na kapag lower carb, sana para daw mag-lose ng weight, kaya brown rice nagiging in siya ngayon. Paano naman po ang red rice? Ano naman yung carb content nito? Ang red rice, dahil may additional components ka, ang carbohydrates kasi ng bigas, halos pare-pareho yan. Depende kung ang kanyang klase ay glutinous ka or yung malagkit o yung regular rice. So may tinatawag tayong amylose content, ayun yung part ng starch, na ang starch ay carbohydrates. So, may mga varieties ng red rice na halos pareho lang siguro yung carbohydrate content. Pero, ang additional nutrients na makukuha mo doon is kung i-consume mo siya as brown rice. Kasi yung brown rice, andoon yung fiber na maganda sa atin para malabas natin yung mga toxins at saka mas mabubusog tayo agad ang pakiramdam kung konti lang yung makakain natin. Ayun. But at least it's nice to finally understand the differences pala dito sa mga pigmented rice. Tsaka yung brown rice pala at tsaka yung white rice na kalamitan nakikita nga natin na hinahanda sa atin dito. So thank you so much for joining us this morning. Nakapanayan po natin si Dr. Marisa Romero ng Philippine Rice Research Institute. Magbabalik po ang bagong maunlad na agrikultura. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. 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 Masaganang, likas yaman, kabukiran, kabundukan.
kasayakan. Kagubatan. Ang pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka ay napatunayang epektibo sa maraming pagkakataon. Sabi nga, there's strength in numbers. At ito ang naranasan ng Pecuaria Development Cooperative Incorporated o PDCI sa Camarines Sur. Taon rin ang binilang ng kooperatiba bago nito narating ang magandang kinalalagyan ngayon. Tiyak na nakita na ninyo sa supermarket ang tatak na ito ng espesyal na bigas. Makatawag pansin ang designer plastic bags na kinalalagyan ng iba't ibang kulay na butil. Prominente dito ang red rice na may tatak healthy rice. Ito ay sinasaka sa rolling rice production area sa Bicol, sa halip na sa kilalang rice terraces sa may kalamigang Benguet. Ang pangunahing samahang nagpo-produce ng bigas na ito sa Bicol Region ay ang Pecuaria Development Cooperative Incorporated ng Bula, Camarines Sur. Ang Pecuaria Development Cooperative, isa po itong hacienda noon. Tapos, nung kapanahon ng EDSA Revolution, nung mainit yung issue noon sa agrarian reform, kaya isa itong hacienda. Kaya yung landowner mismo inoper na ito sa gobyerno para i-land reform. Nabuo kami bilang kooperatiba noong 1991. Tapos noong 1994, inintroduce sa amin yung teknolohiya, yung traditional farming na nagsimula kami sa masipag technology. Noon, naging dependent kami yung mga magsasaka noon dati kasama namin na magsasaka sa mga external input. Ngayon, malaking tulong sa amin yung traditional farming para sa pagsasaka namin. Sa halos 500 kasapi sa kooperatiba, kalahati ay nasa pagtutubo. Ang iba ay nagmamais. Ang iba ay nagtatanim ng gulay at punong kahoy na ini-intercrop sa ibang pananim. Pero meron kaming mga 120 hectares na rice field. Hindi puting bigas ang sinasaka ng PDCI sa inilaang 120 ektaryang palayan. Pulang bigas ang specialty ng mga rice farmers dito. May nakita kaming isang analysis noon, may comparison sa isang payagan sa DA na na kinumpare yung red rice tapos yung white rice and bali dun sa comparison talaga mas lamang siya, mas healthy siya compared dun sa white rice. And nabalitaan namin na meron kaming kinonsulta and na nila na walang volume na red rice sa Pilipinas. Kaya yun ang namin na i-concentrate na itanim dito para i-plantera sa market. Nakita ng mga taga-PDCI ang oportunidad sa pinag-aralang magagandang katangian ng red rice at sa malaking potensyal nito sa pamilihan. Hindi naman sila nahirapang mag-adapt sa pagsasaka ng red rice na sa pisikal na anyo ay walang pinagkaiba sa ordinaryong pananim. Hindi naman sila gaanong sensitive na kasi yung ginagamit naming seeds, yung mga traditional variety, bali resistant siya sa sa mga sakit, tapos sa mga peste, tapos yan sa resistance din siya sa lahat ng mga sa tungro parang gano'n. Kaya hindi kailangan yung mga pag-i-spray. Tapos yan sa sa pagkontrol naman ng mga damo, yung kailangan water management lang ang importante. Hindi lamang kulay ang kakaiba sa ipinagmamalaking bigas ng PDCI. Malakas na selling point nito ang pagiging produkto ng organic farming. Totally zero yung chemical na na ina-apply sa aming palayan. Dahil sa lumalakas na demand para sa organically produced red rice na hindi pa gaanong natutugunan ng PDCI, kailangan makapag-ani ito ng 2 beses sa isang taon. Ito ay para na rin makatulong sa pagbawi nila sa tumaas na gastusin sa produksyon.
Laking pasasalamat naman ng kooperatiba sa atensyong ibinigay ng pamahalaan tungo sa pagpapalawak ng kanilang production area. Malaking tulong yung local government tapos yung Department of Agriculture sa amin. Sa local government naman para sa expansion, yung mga municipal agriculturist nila and nakikipagtulungan yun para sa expansion, para sa ipalaganap yung organic farming sa kanya-kanyang munisipyo. Profesional ang palakad ng kooperatiba. Para sa kanila, ang pagtatanim ay isang negosyong kailangang pagyamanin. Kahit mano-mano pa ang pagpapatuyo ng butil, ang pagtakal sa isa sakong bigas, ang pagtitimbang ng ilalako sa sako o sa sukat na laman ng mga plastic bags, o pagtatala ng mga benta, maayos na organisasyon. Dahil nakatuon ang kanilang paningin sa lumalaking market para sa organically produced red rice, maging ang packaging ay binibigyang halaga nila. Dahil sa karanasan at sa walang takot na pagyakap sa teknolohiya, hindi katakatakang ang PDCI ay magawaran ng iba't ibang parangal. Kabilang sa mga awards na natanggap ng kooperatiba sa nakalipas na mga taon ay para sa pagiging Regional Outstanding Small Farmers Organization. Ang Gawad Saka Award bilang national winner sa Best Organic Farm category. At ang pagkikilala dito bilang isa sa 100 top grocer cooperatives sa rehiyon. Nakakataba rin sa puso ng mga miyembro na maging huwaran sila ng kapwa nila magsasaka sa rehiyon at sa buong bansa. Mangyari pa, anumang karangalang matanggap ng samahan ay karangalan at benepisyo rin para sa individual na kasapi. Maraming tulong na binibigay ang gobyerno para sa mga kooperatiba and mas madali nila na yun sa mga miyembro. Sa susunod na masadya sa pamilihan para sa organic red rice, isipin na ang pagtangkilik sa produktong ito ay para sa kapakanan ng mga magsasaka, ng kooperatiba at ng kapaligiran. Isipin rin na ang tagumpay ng PDCI ay bunga ng pagsisikap, pag-aaral at pagtanggap sa teknolohiya sa pagtutulungan ng mga magsasaka, ng gobyerno, ng private investors, ng mga mamimili at ng pamilihan sa ibayong dagat na naghihintay lamang na mapunuan ang kanilang mga produkto. Malayo na ang narating ng PDCI. Marami na ang mga pagsubok na hinarap. Ngayon, ang PDCI isang integrated farm enterprise, pero marami pa ring pangarap ang sinisikap na buuin ito. Ang ating hangad para sa kanila, higit pang tagumpay. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. 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 Masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na. Ito na ang ating balitang pansakahan sa linggong ito. DA, naglunsad ng imbakan at pork-in-a-box projects sa Quezon City. Programa para sa higit na abot kaya at mataas na uring pagkain para sa mahihirap, pinaigting. Ito ang layunin ng magkatuwang na paglulunsad sa Commonwealth Market sa Quezon City ng imbakan sa pagsakan at pork-in-a-box projects ng Department of Agriculture. Ang launching ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Arthur Yap. Ayon kay Yap, makikinabang sa mga proyekto ang mga magbababoy sa Panay Island na magsusupply ng karneng baboy. Ang karne ay iiimbak sa cold storage depot sa pamilihan habang naghihintay na madala at maipamahagi sa iba't ibang palengke sa Mega Manila.
Ang iba pang livestock raisers na magbebenepisyo sa mga proyekto ay mula Iloilo, Capiz at Aklan. Sa ilalim ng Pork in a Box Project, ang kinatay na baboy ay madadala sa Pontevedra Meat Cutting Facility sa Capiz. Dito, merong modernong blast freezing at packing equipment na magpapanatiling sariwa sa karne habang ibinibiyahe sa pamamagitan ng RoRo system ng bansa patungong Kamaynilaan. Ayon pa kay Yap, mas mura ng 5 hanggang 10 piso kada kilo ang karneng baboy na ibinibenta sa ilalim ng Pork in a Box Project kumpara sa karaniwang bilihan. Ang inisyatibong ito, aniya, ay makakabawas sa pagkakaroon ng sakit ng hayop sa sandali ang proyekto ay mag-full swing. Inaasahan ni Yap na ang imbakan at Pork in a Box projects ay maipapatupad sa ibang mga pamilihan sa hinaharap. Sumainyo ang balitang pang-agrikultura sa episode na ito. At ito na po ang aming katanungan para sa linggong ito. I-text lamang ang inyong sagot sa numerong ito. 0922-690-3873. Pinalalaganap na ng Department of Agriculture ang red rice production. Mula sa Mountain Province, napunta na sa Bicol Region. Nangangahulugang malaki ang potensyal nito sa iba't ibang pamilihan. Idagdag pa na ang organic red rice na ito ay hinahanap na ng dumaraming consumers dahil mas healthy. Sapagkat organic, mabait pa sa kapaligiran ang produksyon ng red rice. Hangad namin na mapalakas ang red rice sector ng agrikultura para mapaganda ang kita ng mga magsasaka at syempre para maisulong din ang masustansyang pagkain para sa lahat. Ako po si Amelyn Veloso, hanggang sa susunod na episode na Bagong Maunlad na Agrikultura. Maraming salamat po. Masaganang, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan, pangisdaan, kabuhayan, kababayan, kabuhayan, kababayan, maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura, agrikultura. Kaalaman, pagyamanin, kasanayan, pag-usayin, kaundaran, salubungin, payabungin ang pagkain, payabungin ang pagkain. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura